Magandang mapagpalang umaga po sa gabi nito. Tayo po ay mapapalad nandito. Tayo ay inakay ng Diyos upang mapakinggan natin ang kanyang mga banal na mensahe sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunsin. Ako po ay nandito, ako po ay naatasang magpapakilala sa ating mga kapatid na magpapatotoo ngayong oras na ito. Ang una ko pong tatawagin ay isang taga rito sa barangay ng Paligi. Nahanay po sila sa Matandaan. Siya po ay kasama namin sa Vigil Kawan 5. Siya po ay tatawagin ko upang ipahayag niya ang kanyang nadama sa kanyang panahong pagpupunta rito. Kung ano po ang kanyang nadama sa kanyang sarili. Tatawagin ko po, palakpakan po natin si kapatid na Deli. Kapatid na Deli. Delamines. Sige. Magandang umaga po sa atin lahat sa gabing ito. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos na binigyan pa po ako ng panibagong buhay. Sa araw-araw na kalakasan, tuwing po nakakapunta po ako dito, parang nararagdagan yung lakas ng katawan ko. Kaya po, patuloy po akong magpapasakop sa ating Panginoon Diyos na siyang ating tagapagtanggol at saka nagbibigay buhay, kalakasan ng katawan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ala na po akong masasabi. Salamat po sa pinahayag sa atin ng ating kapatid. Ngayon po ang susunod ko pong tatawagin ay si kapatid na isang alagad po. Siya po ay taga Dalayap. Siya po ay si kapatid na Lita. Wala naman tema. Maganda po. Maraming salamat. Salamat po sa pagtawag sa akin ng kapatid ko. Ang masasabi ko lang po, sa paglilingkod ko sa araw-araw, marami po akong napakinabang sa ginagawa kong paglilingkod dito sa ating Panginoon sa araw-araw. Dahil po ang aking mga anak, aking mga apo, mula po nang aking maglingkod dito, hindi na po sila nagpapagamot sa doktor. Basta po ang banal na espiritu lang po ang nangangalaga sa kanila. At yung pong kung mayroon po silang karamdaman ng mga nilalagnat, nasisipon, basta po yung tinuro sa akin ng banal na espiritu na gawin ko sa aking mga apo at mga anak, yun po isinusunod ko. Kaya po, napakalaki po ng pakinabang ko
yung paglilingkod ko sa dambanang ito. Mula po ng aking maging alagad, nagsusumikap ako at sa araw-araw ay makatugon. Mula po dati po kasi may alaga akong apo na maliit. Ngayon po, grade 7 na. Kaya po pinalaya ako ng Panginoon. Ginamit niya ako para maglingkod dito sa Dambanang Banal. Nagpapasalamat po sa ating Apo Kunching. Inakay niya ako dito sa Dambana. At isa ako sa hinirang niya. Sa banal na espiritu. Salamat po, Apo Kunching. Salamat po sa banal na espiritu. Salamat po sa aking mga kapatid na alagad, sa pagmamahal nila. Wala po akong masasabi kundi puro salamat lang po. Yun lang po. Marami pong salamat sa ating kapatid na Lita sa kanyang ipinahayag. Siya po ay sa kanyang pananalig sa Diyos, siya po ay maraming nakamit na tagumpay sa kanyang buhay. Lalo na po yung kanyang mga apo ay pinatnubayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya po sa oras ito, ang susunod ko pong tatawagin ay isang alagad din na siya po ay masugid na taga pananampalataya sa Diyos. Siya po ay magpapahayag dito ang ating kapatid na si Marlene Cruz. Palakpakan po natin. Muli po, magandang umaga po sa gabing ito. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa dakilang Ama sa bawat oras na ako'y tinatawag niya sa dakong ito upang masilayan ko at madama ko ang kapuspusan ng banal na Espiritu na ibinababa niya sa dakong ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching na kinalugdan. Walang po akong masabi kundi, Ama, maraming salamat po sa bawat araw na gabay at patnubay mo sa akin, sapagkat ikaw po ang nakababatid, ikaw ang nakasisilay kung ano man po ang tinatahak ko sa araw-araw, sapagkat wala po akong sinasandigan o hinihingan ng tulong at habag para sa akin, kundi ikaw lamang, sapagkat ang sabi mo nga po, sa pamamagitan ng banal na aral mo, mabuti pa sa Panginoon mo sabihin ang lahat ng dalahin mo sa buhay, huwag sa kapwa mo, sapagkat kapag sa Kanya mo sinabi ang lahat ng dinadala mo sa buhay mo, ay ito ay mabibigyan niya ng kasagutan na kalugod-lugod sa Kanya. Subalit, sa pamamagitan ng taong pinagsabihan mo, may isa lang ang sinabi mo. Subalit pag ito ay napahayag sa ibang tao, ito po ay nanganganak ng mga salitang hindi marapat at dapat. Ito po ay nagiging daan ng kasiraan. Kaya Ama, salamat po sa bawat araw na ibinibigay mong mabuting pandama sa akin, sapagkat hindi man po kita nakikita, hindi man po kita nasisilayan, subalit damandama ko na po kung paano mo ako pinangangalagaan, kung paano mo ako minamahal, sapagkat pinatotohanan mo sa bawat araw ng aking buhay. Ikaw lang ang nagbibigay kung ano ang marapat at dapat sa akin
upang wag maging daan ang aking pagkakasala. Kaya Ama, maraming salamat po. Hindi man po material na bagay ang aking nakakamit sa araw-araw ng aking buhay. Subalit ang kapuspusan ng iyong espiritu ang siyang pinananahan mo palagi sa akin upang lalo akong maging matatag at lumalim ang aking pananampalataya sa iyo. Sapagkat wala man po akong hanap buhay, subalit napakadakila at napakapala mo sa akin sa pamamagitan ng mga anghel na ipinagkakaloob mo sa akin. Ipinababatid mo kung ano ang aking pangangailangan sa araw-araw, lalo-lalo na sa 3 anak na ipinagkaloob mo sa akin. Nabatid mo kung ano ang nangyari sa aking buhay. Tanging ikaw lang po, Ama, ang nakababatid at nakaalaalam, sapagkat sa iyo ko lang po lahat sinasabi, ibinubulong sa pamamagitan ng aking pagdalangin na maitaimtim upang ang lahat po na ito ay iyong maibigay sa akin kung ano ang marapat. Subalit, kay dakila mo, Ama, sa bawat oras na ako'y dumudulog sa iyo ng mataimtim, palagi mong ipinangungusap sa aking puso at isip na, anak, huwag kang malumbay, lumaban ka lang kung ano ang pinagdadaanan mo, sapagkat palagi ikaw ang aking inaasahan na kasama sa bawat paghakbang ng aking mga paa. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama. Pagdating ng oras na ako ay dapat nang magtungo sa dakong ito, ipinadadama niya po sa akin, sapagkat sabi niya po sa akin, nangungusap po siya. Naririnig ko po ang tinig niya, anak, tama na, tugot na sa trabaho mo, sapagkat ako naman ang iyong papurihan at pasalamatan sa nakamtan mong biyaya sa araw na ito. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama, lalo-lalo na po sa taong kinalugdan ang mahal na Apo Kunching, kung paano niya po ako inaapuhap, kung paano po niya ipinadadama ang pagmamahal niya sa akin, sa pamamagitan po ng pakikinig ng mga aral at salita niya. Doon po ako nagiging matatag at malakas kung ano man pong hamon ang dumating sa akin buhay, sapagkat ang sabi nga po ng Panginoon, siya ay walang katibagan, kundi puro kalakasan at katatagan ang ipagkakaloob niya sa mga anak niyang tapat na lubusang nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Iyon lang po't maraming salamat. Maraming pong salamat sa iyong ipinahayag, kapatid. Alam kong ikaw ay malalim na ang iyong pananalig sa Diyos. Tama po ang inyong ipinahayag, sapagkat umaasa kayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin ay mag-aalay po siya ng isang awit. Siya po ay tumutugon sa pangalang kapatid na Pilar. Palakpakan po natin si kapatid na Pilar. Purihin ka, Ama, dakilain ka, kay sarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Amen po ba? Pag-asa ng buhay ang dakong banal. Amen po ba? Kay sarap po talaga sa piling ng Ama. Kaya ang awitin pong ito ay isang awit pasasalamat sapagkat tunay nga pong kay buti ng Ama. Hindi malirib kanyang kahiwagaan. Kaya't nais ko po siyang pasalamatan at para din po sa inyong lahat. Salamat
sa'yo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mo lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa'kin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may bagyo. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Pinupuri, sinasamba kita, dakila ka, O Diyos Ama. Walang hanggan ang iyong pagmamahal. Salamat
sa'yo. Salamat po. Salamat po sa inyalay ng awit sa ating Panginoong Diyos at sa ating lahat. Ang kanyang awit po ay napakaganda po. Yung pakikinggan mo parang sa sarili ko po ay lalong lumalalim ng aking pananalig at pananampalataya sa Diyos. Maraming pong salamat. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na huwag ko na sasabihin ang pangalan. Papurit ka sa salamat po ngayong oras na ito, Panginoon, sa patuloy at patnubay at gabay mo sa aming lahat. Nawa po mangunat maghari ka. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Di na po masambit ng aking kapatid na Caps, kaya ako na po ang tumayo sapagkat dapat po kanina pa po niya ako natawag, subalit lagi po niya nakakalimutan yung aking pangalan. Napakabuti po ng Ama sapagkat ano po yung natanim sa aking isip na itinala ng Ama, ganyan ako magmahal, anak. Limutin ka man lahat ng tao, subalit ako hindi kita lilimutin. Buhay po ba ang Diyos? Kukunin ko po yung tema kaninang tanghali. Napakabuti po ng Ama, kahiwagaan po ang binigay ng kapatid na Desiree. Sa hiwaga po na ibinigay ng Ama, napakarami na po. Halos lumampas na po sa bilang aking daliri ang hiwagang ibinigay sa akin ng Ama. Na sabi ko nga po, sa bawat pagbabahagi ko sa harapan, hindi ko na po kayang liripin bilang pagkatao ang mga hiwagang binibigay sa akin ng Ama. Lalo na po ngayong huli na to na talaga pong halos 3 linggo na po walang hanap buhay ang aking kabiyak. Subalit, napakabuti po ng Diyos sapagkat hindi ko po alam kung paano po kami nakakaraos. Hindi ko po alam kung anong hiwaga ang nagaganap sa aking buhay. Alam niyo po, kanina pong pagdating ko dito, nagpahinga lang po ako sandali, tapos po dumulog po ako sa adoration. Halos maluha-luha po ako sa harap ng adoration sa Lord of Pardon, sa pagpupuri ko po sa Kanya sapagkat napakahirap pong liripin ang gawa ng Ama. Hindi ko po alam kung paano po nagaganap sa buhay ko. Ayaw ko po lumuha sapagkat hindi ko po kayang tutulan yung nararamdaman ko. Papurit po sa salamat po sa Ama sa bawat araw na pagtupad ko po sa kalooban niya na sadya nga pong ano man yung pagdaanan mo sa kalooban ng Ama, nakakaraos ka po. Napakasarap. Kaya ako po yung mithiin ko po sa aking buhay na nawa po kung ano man yung pinadama sa akin ng Diyos, sana po maramdaman din po ng buong pamilya ko sapagkat napakasarap po. Kaya nung pong dumulog po ako sa Lord of Pardon na kung paano nagpasalamat po ako sa Kanya na hindi ko po namamalayan na tumutulo yung aking luha. Tapos po nung pong nag-Holy Spirit na alam ko po, naramdaman po ng kapatid na JR kung paano po na talaga pong hawak kamay po kami na talaga pong tinaas ko yung aking kanang kamay na hindi ko po kayang kontrolin yung sarili ko na hanggang po sa oras na yon nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama sa bawat hiwaga na pinasisilay niya sa akin. At nung oras na yon na nag-Holy Spirit, meron pong idinatal sa aking kaisipan ng Ama na yan ang patutuo ko sa iyo, anak. Noong sa unang panahon ng iyong buhay na may hawak ka man sa lapi, agad nawawala. Subalit ngayon, pagbatayan mo yung bawat kaganapan sa iyong buhay na wala ka man sa laping hawak tulad ng dating buhay mo, subalit ako ang sandata mo, ako ang sandigan mo, nakakaraos ka sa bawat araw. Kaya yun po ang pinagpapasalamat ko po sa Diyos na sa bawat pag-akay niya po sa akin sa dakong ito. Sa pamamagitan po ng mga mensahe ng mahal na Apo Kunching,
na talaga pong kung sa bawat mensahe lang po ng mahal na Apo Kunching na dadamahin po natin sa ating kalooban, na hindi po tayo maraming karumihan sa ating kaisipan. Yun po ay magiging kalayaan ng ating buhay, magiging sandata ng ating buhay pananampalataya. Lahat po tayo makakasunod sa kalooban ng Ama kung matibay lamang po nating ipinaglalaban kung ano ang nais ng Ama sa ating buhay. Lahat po makakayanan natin. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat po sa magandang ipinahayag ng ating kapatid. Totoo po talaga na basta nanalig at sumampalataya sa Diyos, hindi man po natin nakikita, hindi natin nahahawakan, siya po ay kumikilos sa ating buong katawan. Basta magtataka na lang po tayo kung bakit nadadama natin na ang kaginhawaan nating sarili. Salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang matalik na nananampalataya sa Diyos. Siya po ay tatawagin ko ang ating kapatid na Mother of the House. Siya po. Salamat po, Ama. Sa pagkakataong ito ay ipinagkaloob mo ng maghayag ng iyong kagandahang loob at kabutihan sa bawat araw na aming nadarama at natatanggap sa dako mong tipanan. Sa pamamagitan na iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay binahagi mo upang ilahad ang katotohanan mo at paglingkuran ka ng buong katapatan sa dakong ito. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilaan ng ating Panginoon. Kaninang umaga, wala ako eh. Sabi ko, nagpaalam ako sa mahal na Apo at nag-text po ako kay Mami Beth. Sabi ko, hindi ako makakarating. Subalit alam niyo po ba, na kapag ang ating Panginoon pala'y laman ng isip at puso mo, ano man ang lugar na tinunguhan mo, bibigyan kanya ng pagninilay upang wag kang mawalay sa Kanya. Amen po ba yun? At ito po, nais ko pong ibahagi sa inyo yung pagninilay na ibinigay sa akin ng Ama habang ako po ay nakabantay sa aking alaga na swimming lesson po nila. Sabi ko, Ama, napakainit. Kung bilang pagkatao at nakalantad ka sa ganitong kainit, hindi mo kakayanin. Sapagkat, syempre nagkakaedad na rin po at isa pa ang gagampanan mo, pantao eh. Subalit, akala ko maboboring po ako. Minamasdan ko po yung mga batang 4 years old, 5 years old na lumalangoy. At may dalawa pong nagtuturo. Isang babae, isang lalaki. Habang ino-organize po sila kung ano yung dapat nilang gawin, ang mga bata ay nakikinig. Nakatitig lang po ako at ibinibigay na po sa akin ng Amang pagninilay. Habang sila'y naglalakad at tinuran po ng instructor na maghawakan kayo sa balikat upang hindi kayo magkahiwa-hiwalay. At idiretso nyo ang tuwid na daan patungo sa shower. Yun po yung sabi, instruction po. Sumusunod po yung mga bata. Hanggang nang ma-shower na po sila, binasa na, para ma-neutralize po doon sa lalanguyan po nila, yung katawan nila. Nag-instruction na naman po yung instructor. At ang sabi niya na, mauuna kayong maliliit hanggang pataas. At ang mga lalaki kayo nasa likod, huwag kayong bababa, kundi dito lang kayo sa taas para hindi kayo malunod. Alam niyo po, lalo pong sumidhi ang pagninilay po na ibinigay sa akin ng Ama. At ito po yung nais ko po ibahagi sa inyo. Katotohanan po na napakahalaga ng isang instructor, napakahalaga ng isang guro, napakahalaga ng isang nagtuturo. Sapagkat wala kang alam eh. Kaya sa iyong walang kamalayan, alam mo na yung ibinigay sa iyo ng Diyos ay may kaalaman, kailangan mong sumunod. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kagaya ng ginawa ng mga bata, sapagkat wala silang alam at hindi nila alam kung ano ang technique sa paglalangoy, mayroong ibinigay na dalawang nagturo. Subalit, alam niyo po ba, habang minamasdan ng dalawang bata yung dalawang nagtuturo,
nalito ang mga bata. So, nagdilay naman po ako. Kaya, may nagsabi po na isa, ganito na lang kaya unahin natin para hindi sila malito. So, inuna po ang mga babae kung ano yung gagawin. Mga kapatid, ito po yung simple lang na pagninilay na kung atin pong susuriin sa dakong ito, may pattern na po na ibinaba ang Diyos. Siyempre po, nakatala sa Biblia, lahat ng aral na ibinababa po at inihahayag ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, at ang nagtuturo na ginamit niya sa dakong ito mismo ay natuto. Ang ating mahal na Apo Kunching ay tumutupad at gumaganap sa gawa na nasa ng ating Panginoon bago niya inihahayag sa atin yung dapat nating sundin. Sa madaling salita po, napakahalaga po yung pattern. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, kung ikaw na walang kamalayan, ay uunahan mo pa yung magtuturo sa'yo at nagtuturo sa'yo, hindi mo rin alam kung ano yung unahin mo. Amen? Subalit ang may mga kaalaman na nagtuturo sa'yo na ito yung dapat gawin, lalo higit kung tuwid na daan ang tatahakin mo, sigurado, walang ligaw dyan. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? At syempre po, malaki ang pagkakaiba. Sa larangang pantao, may pattern sila sinusunod, pinag-aaralan po nila. Subalit sa Banal na Espiritu, hindi po yung pinag-aaralan na kagaya ng tao, kundi kusang ibinababa sa pamamagitan ng kapangyarihan Banal na Espiritu at ang ginagamit ay tumutupad ayon sa kalooban ng Ama upang tayo wag maligaw. Buhay po bang Diyos? At yun po yung nagaganap sa dakong ito. Sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, napakarami ko pong natutunan. Natutunan na, masasambit ko po na, matibay na sandata upang sa iyong pakikipagsapalaran sa buhay, sa hamon ng buhay, mahuhugot mo siya na wala kang makikitang sandatang hawak mo para makipaglaban, kundi ang panghahawakan mo ay ang lahat ng aral ng ating Panginoon upang makadiretso ka doon sa nasa niya sa buhay mo. Amen po ba yun? At habang naaaliw na po akong minamasdan po sila, natututo po. Hindi pag nakakarakaraka ay, yung itinuro ay alam na nila kaagad, kundi inisa-isa po sila. Tinuruan isa-isa na instructor. At nang matuto na po silang lumangoy, gumamit po ng bilang, 1, 2, 3 hanggang 10. At minasdan ang bata kung kayang lumubog ng 3 bilang, 5 bilang, 7 bilang hanggang 10 bilang. At mayroong hindi makalubog dahil sa pagkatatakot. Anong naisituran? Ganon din sa ating pananampalataya. Binibigyan tayo ng Ama ng tama na sukat ayon sa ating kakayanan upang tayo makasunod sa Kanya. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, halimbawa po sa dakong ito, kung mabibigyan niyo po ng pansin, alam po ng Banal na Espiritu ang tutungo sa araw na yaon. Habang minamasdan po niya ang mga tao na nagmamasid, kung ano ang kakayanan ng mga taong ito para tumanggap ng mga aral, dama po yun ng Banal na Espiritu. Kaya habang nag-uulat po siya, lahat na nakikinig, kung talaga nakikinig, sigurado makukuha nila ang nasa ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yun ang pasimula para matutunan mo. Hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit ito po ay pagninilay na sinambit ng Ama, anak, hambing niya lamang kayo sa mga batang ito nang una kayong dumako sa tipanan ko. Wala kayong alam ukol sa akin. Subalit dahil may ginamit akong Banal na Espiritu at sa katawan ni Constancia, ay binahagi ko sa inyo. Una, pinalago ko muna kayo ng mga gatas. At nang naramdaman ko na sa gatas, ay parang nagsasawa na kayo, pinatikim ko kayo ng matigas-tigas upang matutunan yung umuya. At habang inunguya nyo na nadudurog sa inyong mga bunganga, ang katas nito'y nalalasap nyo ang lasa, kung ito'y masarap, at kung ito'y mapait, maanghang, maasim, o ano paman. Subalit lahat ito'y papasok sa buong mong katawan. At lahat ng papasok sa buong mong katawan, kapag iyong ninamnam at kinain, lahat ay may kabuluhan at may kaukulan upang mabagong yung buhay. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Nawa po, mapagnilay niyo po ito. At ito na po, nang sila na po ay pinahilera po doon sa side.
At isa-isa na prinactice po kung ano yung kayang huminga muna, huminga, lumubog, tapos hihinga. Buhay ang Diyos. Hinayaan na po sila. Ganyan din po tayo. Kapag nasisilayan ng Ama, na kaya na tayong pawalan, at alam na niya na hindi na tayo maliligaw, at mananatili tayo sa Kanya, saan dako man tayo tumungo, walang magiging problema. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya lang nagkakaroon ng problema at nalulumbay ang Ama. Sa kalayaan po ng bawat isa, ang tinutunguhan ay kasalanan. Amen? Nawawala yung totoong aral ng ating Panginoon. Kapag nahahaling at mas lamang ang bilang pagkatao, at nahahaling sa kaukulang pangmundo na hindi na makita ang nararamdaman ukol sa Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, napakahalaga po ito sapagkat, sabi nga, saan dako naroroon ang ating Panginoon, subalit may dako siyang tipanan. At saan dako man naroroon ang ating Panginoon, kung matibay sa puso't isip mo ang paghahari ng ating Panginoon, mabibigyan niya ng kaukulan ang lahat ng ginagampanan mo upang huwag kang mawalay sa Kanya. Sapagkat kung hindi Kanya bibigyan ng kaukulang pangungusap sa isip mo at ikaw ay nasa mundo ng tao, mawawala ka sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Totoo po yun. Kaya sa bawat araw, yan po ang napakalaking sekreto na dapat malaman ng tao, ng lahat, ng nakikipag-isa sa layunin ng ating Panginoon na makilala siya. Sa bawat araw, sa bawat minuto at segundo ng ating buhay, ang sabi nga, walang makagagawang tao kung ano yung gusto ng Diyos. Kundi kaya nakagagawa ang tao sapagkat may Diyos na totoo sa pamamagitan ng Espiritu ang tumutupad sa pagkatao upang makasunod sa Kanya. Mga kapatid, kaya simple lang po pala. Pag hindi pala tayo nakasunod sa Kanya, wala sa atin ang Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun lang po. Ganun lang kasimple. Kapag hindi tayo nakasunod sa ating Panginoon, walang Espiritu sa ating katawan. Amen? Sapagkat kung ang Espiritu ng katotohanan at ibinaba sa dakong ito ay nasa ating katawan, saan dako man tayo tumungo, tutup din natin ang kalooban ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At habang pauwi na, natapos na, 1 oras at kalahati, Ama, sadya nga pong ang init mo, ang init ng kalikasan, kapag tuwirang nanood sa kalamnan bilang laman at balat, mararamdaman mangingitim ka. Amen? At ang pasubali naman sa kabilang isip, anak, marami na ngayong iniimbento ang siyensya para magpaputi. Ngunit tandaan mo, anak, walang makapagpaputi sa puso nyo, kundi ang salita ko. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kahit pagal na pagal, pagod na pagod, sabi ni kapatid na Pearl, wala daw misa. Sabi ko, susunduin ko na naman yung alaga ko, iniwan ko, susunduin ko na naman. Mga kapatid, yan po ang sandata ni kapatid na Marisa. Ang manatili na tumatanggap sa pangungusap ng Diyos. Amen? Buhay po bang Diyos? Sapagkat, kung wala nang mangungusap, mangingibabaw ang pagkatao, wala na rin kami sa dakong ito. Amen? Kung wala nang mangungusap at bilang pagkatao ang ginagawa na mali, hindi nyo na ako makikita sa dakong ito. Yun po yung aking paninindigan. Kapag ako mismo nakasuri na mali ang ginagawa ko, hindi na ako magpapakita sa dakong ito. Buhay po bang Diyos? Sapagkat nakakahiya sa Diyos. Amen? Nakakahiya po sa ating Panginoon. Kaya sa bawat araw, yamang ang ating Panginoon ang pinaka-big boss nating lahat. Walang malilihim sa Kanya. Amen? Araw-araw, naririto tayo. Bilang mga anak niya, hindi man nagsasalita, subalit inuulat ng ating mga puso kung anong nais natin iparating sa Diyos, kahit nakaupo lang tayo sa oras na ito. Amen po ba yun? Opo. Sapagkat hindi siya bingi, hindi siya bulag, malawak ang kanyang pandama at naaabot kanya. Kaya sa bawat araw po, kung paano yung kaukulan, sabi nga ng alaga ko, Mami, ang kapal na ng eyebag mo. Okay lang. Yung eyebag na yan pwedeng kuberan. Amen? Subalit, ang kagalak-galak sa Diyos, kunti man ang tulog mo, kapag siya ang laman ng puso mo, masigla ka pa rin. Buhay po bang Diyos? Opo.
masiglang masigla. Kaya sa bawat araw, mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Ang dakong ito na ginamit ng ating Panginoon upang maging tipanan niya sa katauhan nating mahal na Apo Kunching ay napakalaki at napakarami ang nagbibinipisyo. Amen? Kaya kung paano po tayo ay nagmimithing magpakatibay, alam po natin, kilala po natin kung sino yung tinanggap natin. Kilala natin kung sino nagpakilala sa atin. Amen? Kaya kung paano tinanggap po natin yung nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at sa katauhan nating mahal na Apo Kunching na ang lahat ng nilayo ng ating Diyos ay tinanggap natin. Mga kapatid, yan ang patutuon niya na mayroon siyang mithiin para sa atin. At yan din ang patutuon niya na pangarap niyang makapiling tayo sa Kanya. Kaya inuulatan tayo ng tama upang maging karapat-dapat tayong manahan sa Kanyang kaharian. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, sabi ko nga po sa inyo, sa larangan ng kabanalan, hindi dito nabibilang kung anong katayuan mo sa buhay. Wala yung rate sa Diyos. Wala. Kahit marami ka pang pera, kahit lahat nakamtan mo na, wala yung rate sa Diyos. Hindi siya nasisilaw sa ganyan. Kundi, na-amaze si God sa mga anak niya, na kung paano nailapat niya ang puso niya sa mga anak niya, at lapat na lapat, walang siwang ng papasukan ng kalaban, doon po siya na-amaze sa mga anak niya. Amen? Kaya, daman-dama po yun ng mga kapatid ko nagpapakatotoo at nagbibithing maging totoo, hindi man paniwalaan ng tao. Sapagkat, ang sabi nga, ang basehan ng tao ay panlabas lang. Subalit ang basehan ng Diyos ay nasa loob ng ating lupang katawan, ang puso nating taglay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, tayong lahat po ay makapagtibay. At sabi ko nga, napakaraming natatakot sa mga dilubyo, sa mga karamdaman, sa lahat ng mga salot na lumalaganap sa ating mundo. Maraming natatakot. Hindi na nila alam kung saan sila sisilong. Hindi na rin nila alam kung ano yung gagamitin nila. Hindi na rin nila alam kung anong gagawin nila. So balik tayo sa dakong ito na tinuruan ng ating Panginoon sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. At tayo po na nabuksan ang isip, na linisan ating puso, alam natin na ang matibay na sandata ay ang pananalig at pananampalataya natin sa Diyos. Kaya huwag natin siyang kalilimutan ngayon at kailanman habang tayo nabubuhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po sa dakong ito, kung paanong inihasik ng ating Diyos ang tunay na bitamina ng ating lupang katawan at kaluluwa, panatilihin po natin naka-maintenance tayo. Amen? Wala man sa dakong ito minsan, through prayers po. Napakahalaga po ang pananalig at pananampalataya at yung koneksyon sa Diyos kung paanong kaukulan upang anuman ang ating ginagampanan, huwag tayong mawalay sa Kanyang kabutihan. Muli po, magandang umaga po sa gabing ito. Salamat po sa ating kapatid na nagpahayag at napakalalim po ang kanyang mga sinabi. Pinakikinggan ko po mabuti na ako po ay maraming napulot sa kanya sapagkat siya po ay lubhang napakalalim, napakahiwaga ang kanyang mga binitiwang mga salita. Kaya po, palakpakan po natin siya sa kanyang mga magagandang salita. Ngayon po ang susunod ko pong tatawagin, wala pa po si Apo. Ang tatawagin ko po ay ating kapatid na ngayon po ay magpaparinig ng awit ang ating kapatid na si hindi, lalabas na yung tatawag. Kapatid na Mirna, tinatawag ka na po dito sa banal na lugar na ito upang mag-alay ka ng magandang awit. Ako po ay natutuwa at nasisyan kung nadidinig ko ang awit ni kapatid na Mirna. Salamat. Purihin. Salamat po muli sa iyo, bagamat magpahanggang ngayon, narito tinawag mo uli ako. Salamat po, Panginoon. Sabi ko po, hindi na ako magbabahagi. Nagbahagi na po ako kaninang umaga. At
nagpaparaya sa ibang kapatid. Subalit, bumubulong po ako sa Ama sa pamamagitan ng mga katauhan. Na kung tatawagin ako, salamat ulit. Salamat po. At nais ko pong alalahatin ng ating Panginoon. Ang awitin pong ito ay pinamagatang How Can I Tell Him sa awiting pansanlibutan. At ito po ay ipinagkaloob ng Banal na Espiritu. Awitin ko, kita ng pagpapalit ng mga liriko sa katao ng ating kapatid na si Mami Betchico. Kaya po, pakinggan. Isinasa ng awiting ito. How can I tell them? Lord, please help me tell them about you. Kaya po, kapatid na Alan, how can I tell him? He knows when I'm lonesome. He knows when I'm sad. He puts me up when I'm lonely. And He holds me so tight. Whenever I am discouraged, He knows just what to do, my God. Now I know much about you. I can tell Him all my problems. He makes Him all seem right. We can talk of my burden and all the problems in my life. And when I am in sorrow, He makes my heart feel right, my God. Now I know much about you. How can I tell Him about you? God, please tell me what to do. Everything is right whenever I'm with you. So God, let me tell them, help me tell them more about How can I tell them that I miss you? Whenever I go astray, how can I tell them that I think of every single night and day? And when you are with me, oh, I can tell everyone, Lord, you're great. God, please help me tell them more about you. How can I tell them about you? God, please tell me what to do. Everything is right whenever I'm with you. So God, let me tell
Thank you, Lord. Salamat, kapatid. Salamat po sa ating kapatid na nag-alay ng awit. Hanggat wala po si ating mahal na apo, nandiyan. Ang tatawagin po ay isang cup. Siya po ay tumutugon sa pangalang Amang. Magandang umaga po sa inyo lahat sa gabing ito. Noong pa pong isang araw ako gusto ko mag-share hindi ako hindi ako Panginoon kaya pala ngayong gabi. Kanina po ang nagsalita si Nanay Mirna doon sa sinabi niya na naginip daw po na namanhid yung kanyang paa. Ngayon po, doon sa panaginip niya, mukhang naging hadlang yung pagkakamanhid ng paa niya dahil kinuha niya sa panaginip niya na siya na paralatiko. Ano po? Ngayon po, parang naging hadlang sa pagpunta rito dahil sa naka-wheelchair raw sa panaginip niya at di siya makakanta dahil nga hindi siya nakapagsasalita. Ngayon po, ang naging kuha niya, kailangan daw tayo hanggang malakas, gawin na natin sa Panginoon ang dapat gawin natin. Ako po na lumbay pero natuwa po dahil po kahit po sa pinagdaanan kong karamdaman kahit po ako naka-wheelchair, may ho sa ilong, naduduling, sinisinok, tumutulo alaway, pero papasalamat po ako sa Ama dahil ako po nakapagpatuloy na pumunta rito. Kahit tulak-tulak lang po ako mula sa amin hanggang doon sa sakyan, nakasakay ako sa wheelchair. Pagdating po dito, naakay lang po ako ng dalawa. Papasalamat po ako sa Ama dahil ako po pinagaling niya sa madaling panahon. At gumaling po ang aking pati puso dahil po kaya ko po nasabi sa inyo gumaling ang aking puso dahil nadama ko po siyan talaga. Nung pong minsan tinanong po ako ni Mami Beth kung ano yung nadadama. Alam niyo po, sabi ko po nadama ko na po at nagsisika pa na madama. Alam niyo po, napakabait talaga ng Panginoon Diyos dahil po kahit po ako wala nang hanap buhay ngayon dahil hindi na po ako nakapagmamaneho, pero patuloy pa rin po ang biyaya sa akin ng Diyos. Dati po yung tindahan namin walang laman, pero po sa pagpunta ko po rito puno po na laman ngayon. Nadagdagan pa po ng mineral water na may nagde-deliver po sa akin na ang hulog niyo po sa akin ay 20, dinideliver po naman po ng 30, binabaksak po sa garahe ng motor ko, ni-stroller ko naman po, dinideliver ko po sa bahay-bahay. Tapos po, nadagdagan pa po ng gasol. Yung pong taga-bahay pare, pinagtinda niya po kami ng gasol, wala pong puhunan. Pag po naibenta, tsaka lang po namin babayaran sa kanya. Di po ba napakabait ng Panginoon Diyos? Basta po damay lang natin siya at pag-ukulang po natin ang oras. Alam niyo po, sa gabi po, talagang minipinti ko pong bago matulog makapagdasal. Alam niyo po, ang lagi kong hihiling sa kanya, sa Ama. Yung pong nadidinig ko rito na mga banal na salita,
maisabuhay ko po sa aking kapwa. Yung pong anak ko, nag-alaga po ng itik. 2,000 po. Ngayon po, sabi niya sa akin, Tay, medyo subaybayan mo lang yung tao ko ron. At basta doon ka lang, tingnan mo lang tao para na may bantay. Sabi ko, oo, salamat. Kayang-kaya ko naman akong mamulot pa ng itlog eh. Ting umaga po, ako po yung namumulot. Ngayon po, sabi po nung anak ko, yung daw basag, sa akin na lang. At ibenta ko na puro sa tindahan. Hindi po ba napakabait na ama? Nadagdagan na naman po ang paninda namin mag-asawa. Kaya lang po, alam nyo, nakakalungkot. Nang bandang huli po, tinatanong ko pa yung asawa ko kung magkano benta sa itlog. Ang sabi po 3 piso lang at 250. Sabi ko, napakamahal ng itlog, ba't bibenta mo lang ng ganon? Alam po ba nyo nangyari? Isang araw po, pumunta po ako sa poultry. Namulot po ako ng itlog. Sa araw-araw pong pagdaan ko, doon sa mga kapitbahay namin doon, sa poultry, tinitingnan po ako, may dala po akong itlog. Anin ko na lang po, wag nila akong makita, dahil po wala ako ititinda. Alam niyo po ba nangyari? Isang araw po, dala ko sa supot, yung itlog. Pagkahong ko po sa kalsada, bumaksak po yung itlog. Natanong ko po sa balintataw ko, yung dinaanan ko po na ibig manghingi ng itlog. Pero alam niyo po ba ang ginawa? Ang ginawa ko, tinampot ko po yung itlog, may iwan pong basag. Pero hindi ko po nirintana. Nadaanan po ako ni kapatid na JR, nakamotor. Nalaglag na naman po yung itlog. Sa madalit sabi po, mahigit 10 po yung nabasag, pero inilalagay ko po doon po sa supot. Nung malayo na po sa kapatid na JR, nasabi ko po, hindi ko pa naibigay kay kapatid na JR yung itlog. Alam niyo po, pinadasma sa akin ng Panginoon Diyos. Binibigyan niya ako pero sinasarili ko. Sinasabihan ko po yung asawa ko na mura-mura na yung benta mo pero hindi po pala dapat. Kaya po, kinabukasan, bumalik po ako sa poultry. Sabi ko po sa tao namin doon, pagbibigyan nyo ng itlog yung mga kapitbahay natin. Alam niyo po, nadamo ko ang presensya ng Panginoon. Dahil lagi ko pong hinihiling sa Kanya na ipadamo po sa akin, Panginoon, ang natututuhan ko. Napakabait po ng Panginoon, pinadama po niya sa akin. Meron pa po isa. Datid ko po yung anak ko sa parda ng tricycle, sa kabila po nung simbahan. Sabi po niya sa akin, Tay, bibili ko ng buko. Sige anak, doon ako sa tapat ng simbahan, may nagtitinda ng buko. Alam niyo po ba nangyari? Wala pong tinda yung buko, ngayon nagbalik po kami rin sa may tapat na eskwela ng elementary. Marami pong buko ron, kaya lang po, may guhit po yung kalsada, natawiran po ng mga bata na estudyante. Doon ko po pinarada yung motor ko sa tapat ng guhit. Tinatanong po ako nagtatraffic. Masikip po kasi, alam niyo po ginawa ko. Tinutulak ko na po ng unti-unti dahil natin tinatanong na po ako nung nagtatraffic. Sabi niya sa akin, apalisin mo dyan yung tricycle mo dahil nakakagipit ka dyan. Sabi ko, kaya na ko pa nga ako tinutulak eh. Pero naasar po ako rin sa tao. Dahil tinutulak na nga po, pinaalis pa ako. Alam po mo yung sinabi ko. Nung maitulak ko na pong maitabi ko, sabi ko sa kanya, ano, masaya ka na? Sabi ko, ano, natutuwa ka na? Sabi nung tao po, parang nanunuya ka. Kanina ka pa ako tinutulak yung motor ko eh. Tapos ka ako ngayon may sinasabi ka pa na, inaya na po ako nung anak ko. Sabi, Tay, tara na, huwag ka nang makipagkagalit. Pag alis po namin, nung malayo na po, sabi po ng tao,
Bugok! Pagbaba po ng anak ko, sabi ng anak ko, tay, baka makipagkagalit ka pa rin sa tao. Sabi ko, hindi ko papatulan yun. Alam niyo po ba, pagbalik ko, nakangiti ako at sinabi ko sa tao, kaya lang may pangkukuhan pa rin sa tao, sabi ko, may pabugok ka pa ya, sabi ko sa tao. Alam niyo po, pagdating ko rito, nakinig po ako ng banal na salita. Meron pong tama sa ginawa ko. Sabi ko, patawad po Lord. Pagbalik ko po mamaya, pupuntahan ko po uli yung tao. Alam niyo, pagbalik ko, binarada ko yung motor ko sa tabi. Nilapitan ko yung tao, niyakap ko. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na. Ewan ko ba kung bakit naging gano'n yung kuwang ko sa iyo, pero ako naman kako talagang nagmimithi na magawa ko yung mabuti sa aking kapwa. At yan po talaga, yan kako talaga ang hiniling ko sa Panginoon. Alam niyo po, pinatawad ako ng tao. Kaya lang, may salita pa siya na, kasi eka makulit ka kasi eka para ka pang nanuliya Kaya po ako nangingi ng tawad sa kanya. Sabi ko, patawarin mo na ako. Kaya nga ako nangingi ng tawad sa iyo. Sabi po ng tao, natatawad na ta, kala mo hindi kita kilala. Ikaw yung driver ni Boy Bailon. Pagka may baril noon kung may baril ka para kang siga-siga, sabi sa akin. Pero mga kapatid, mula po ngayon, hindi na po ako siga. Kuha na po ako sa Panginoon Diyos. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos na inampun niya po ako rito. Talaga pong damang-dama ko siya. Kaya po ako nagmimiti na laging mapakinggan ang mga banal na salita. Kaya po tayo mga kapatid, isa buhay na po natin ang pananampalataya. At paglabas po natin, kuhan po natin sa kapwa, i-share po natin sa ating kapwa ang pagmamahal ng Diyos. Salamat po. Kapatid, ngayon ko po nakilala na ang iyong pananalig sa Diyos ay punong-puno ng pagpapakumbaba. Yun po ang nais ng ating Panginoong Diyos, ang pagpapakumbaba. Ang bawat isa sa atin, huwag po natin kakalimutan ang mapangunawa sapagkat yun po ang tinuturo sa atin ng ating mahal na Diyos. Salamat po. Maraming salamat. Nandito na po ang ating mahal na Apo. Magsitayo na po tayo upang dasalin natin na ang